pag-usapan natin yung prospects of passing still the anti-dynasty law at saka itong political party reform bill. Kasi ang status ito ngayon, yung pinasa sa House of Representatives, parang mas pagpapalawig pa ng political dynasties. Siyempre, meron mga tatamaan. Pero para bang makikinabang dito, yung existing dynasties katulad ng mga D ng Isabela, hindi po ba? Tapos yung party list mukhang mas masalimuot. Diba? Lumalampas yun dun sa both either houses. And alam naman natin na over the years, mas naging very influential and powerful block na itong party list sa groups. Kumusta kaya sa 2027? Okay. Itong dalawang reform items na ito ay kanyang sinabing priority sa kanyang legislative agenda nung nakaraang taon, no? At syempre, inaasahan ng lahat na dahil nga may issue sa corruption at may issue sa accountability, this is the perfect time to indeed pass these laws, no? At itong nakabinbin na reform laws na ito would have added to his mahiya naman kayo presidential narrative, and it could have given really substance to his effort supposedly to reform the society and reform government. Kaso nga ang nangyari, no, at alam mo naman Christian, di ba, ako supposedly naka-sabbatical leave ako sa pagtuturo, yung buong taon ko ay nabuhos dito sa pagtutulak nitong anti-political dynasty, no? At nagbuo pa nga kami ng grupo, yung anti-dynasty network, at talagang tinutukan namin at ako rin, no, lahat ng hearings sa House at lahat ng hearings sa Senado ay inattendan ko at ako ay naging resource speaker. Ngayon, ang masaklap dito, yung sa lower house, sa Kamara, no, more than 25 bills have been passed, no, proposing very practicable and workable anti-political dynasty law, no? Kaso ang pinili nilang ipasa yung pinakamahina. In fact, yung pinili nilang ipasa is not even considered an anti-political dynasty but a pro-dynasty law, dahil pag yan ang pinatupad mo, no, malilegitimize pa. Kasi dun sa sistema, ito yung so-called bill na pinasa ni Speaker D at ni Majority Floor Leader Marcos, no? Kung sabaga Sandro Marcos, no? Kung sabaga ang pinagbabawal lang nila, no, based dun sa jurisdiction, horizontal, no? So national, local, tsaka house of yung lower house, no? Pero wala siyang vertical na ban. So, ibig sabihin niyan, 2 or more bawal sa governor, bawal sa mayor, bawal sa house. Pero, kada pamilya, pwedeng magpatakbo sa lahat ng yan. No? So, in effect, wala kang binabawal, di ba? Kasi, halimbawa, sa house, hindi naman kadalasan nag-aaway ang magkamag-anak dyan. Meron nag-aaway, pero hindi naman kadalasan. So, din parang ganito. Kunwari, meron 5 distrito ang isang probinsya. Pwede magpatakbo yung isang angkan o pamilya doon sa 5 distrito. Huwag lang sila maglalaban sa same na distrito. Same na distrito. Or in fact, pwede pang tumawid, no? So, di ba? Tumawid ng katabing probinsya, no? Pwede pa, di ba? So, ang gagawa yata yun din, So, ganun. Parang, bakit ganon, no? And in fact, sa 25 na bills na pinasa, ang pinasa nila yan kasi yan nga daw ang kaya nilang ipasa, no? Pero sa Senado naman, more or less, no, hindi rin perfect kasi hanggang 2nd degree of consanguinity and affinity lang ang pinagbabawal, pero lahat ng safeguards nandoon, no? Yung vertical and horizontal, jurisdictional, pati party list, no? So yung bill na pinasa ng committee ni Senator Risa Ontiveros, workable yun, acceptable yun, no? Pero ganito. Sorry Dina. Doon ba sa version sa Senate, bawal din yung succession? Bawal. Okay. Bawal ang immediate succession, no? So talagang hindi yan pinagbabawal sa House version, di ba? So ngayon, na-interview recently si Sandro Marcos, no? And he was candid enough to say na
Sabi nga niya, I would be stupid to say that I'm not a member of a dynasty. At inaamin naman niya na hanggang dyan lang ang kayang ipasa ng mababang kapulungan, given the fact that they are dominated by political dynasty. So, ang excuse nila, anything that is stricter than what they have passed will eventually hindi rin papasa. So, ang parang signal niya, and ito ang basa ko din sa sinabi niya, and I hope tama ako, no, na hanggang dito lang kaya namin. Ang importante, may maipasa sa mababang kapulungan para maibato sa PAICAM. Para maibato at bahala na ang Senado mag-ayos niyan. At papayag na lang yung sa House. Hopefully. Di ba? Ngayon, paano mo mapapapayag yan? Depende na yan sa Malacanang. Kung talagang ang gusto, kasi ang balita, no, gusto rin naman talaga ng Malacanang na maipasa na yan. No? Ang tanong na lang, anong version? Gusto ba niya ipasa yung version ng anak niya o mas matapang na version na hindi perfecto pero it's a start, di ba? So, yun ang tanong. Now, the ball is on the President's Court, no, sa Malacanang na yan. Depende na sa kanya yan, and hopefully, he will say something on Monday regarding this issue. Kasi, naipasa na yan sa House, pumasa na yan sa Senado on second reading, pero it's now under debate and sa plenary and interpolation. Kaso yung mga kontra sa political dynasty bill, sa anti-political dynasty bill, dinidelay nila. So nagpapalista sila, sabi nila mag-i-interpolate sila, tapos ang ginagawa nila, nag-a-absent sila. So nabibitin yung pagpasa, no? Tapos nagkaroon pa ng gulo sa loob ng Senado at nagkalabo-labo sila. Ngayon, wala pang chair, no? Ang Committee on Electoral Reform. So, medyo nabinbin doon. So, pero it is also a good opportunity dahil hindi na yan maihahabol sa SONA ngayon, pero it will give an opportunity, it will buy us time, those in the reform constituency who is lobbying for a more practicable and more workable anti-political dynasty to really lobby and for the public to support the lobby. No? So hopefully, the president will give a signal na, yes, I am committed to passing the anti-political dynasty law, but no, hindi itong version na ito. Itong version. But hope springs eternal. Dahil alam naman natin, lahat sila miyembro ng angkan ng mga dynasty. No? I doubt kung talagang they will go all in. Pero din sa akin, no, in terms of optics, doon palang talo na eh. Kasi nga, kung last SONA, binanggit niya na ito, gusto niya itong legislative measures na ito. Sa mga viewers natin, no, sa SONA kasi, primarily kausap din ng presidente yung mga legislators. Yung mga priority bills na gusto niya. Bukod sa pangkalahatan ng mga Pilipino. Pwede ba naman take two? Teka muna. Sinabi ko last year, magpasa kayo. Hindi niyo pa napapasa eh. Pero reminder lang priority pa rin natin yan. I mean, what happened to the momentum? Hindi po ba? Do you think the president should mention at least the elephant in the room, which is the impeachment trial of the vice president sa kanyang SONA? It's a slippery slope on his part, no? Kasi alam naman natin ang laro diyan, no, in terms of political communication, no. As much as possible, he should distance himself from the issue, no? But he can, talk about it, not directly, no, pero talk about accountability, no, the need to address corruption, di ba? And pero for him to actually say, I don't think, given his previous presidential style and rhetoric, I don't think he will, cross that line. I don't know, no? Baka mali mo, sabihin niya, di ba? Pero, yeah, that's the elephant in the room, no? Yung balik tayo sa reform, no? By the way, yung party list, sinimulan na rin yan, no? Again, this time around, baliktad, no? Pumasa na yan sa committee, first reading sa committee sa Senado. Ngayon, again,
pinag-uusapan yan sa plenary, hindi pa yan na di-discuss sa House. So, these are two reforms, no? Sabihin na natin na i-mention niya uli, no? May replay, no? Kasi 2 years is an eternity in Philippine politics, di ba? Marami pang pwedeng mangyari. And who knows, no? Kung maitulak niya ito, no, together with other real reforms that are needed by the country, then that could be a beginning sa legacy niya. Kasi kung walang mangyari itong coming year, talagang lame duck na siya, no? And yari siya, lalo na kung hindi ma-impeach ang Vice President. Alam naman natin ang consequence ito sa kanya politically.